Mukhang si Shaira na yan. Babae yan, may talagang tatak. Christy, ano ka ba? Paano kung si Shaira nga yan, tas may dalang armas? Anong magagawa niyan, ha? Kung may armas siyang dala, edi sana kanina niya pa tayo sinugod dito. Teka, sandali. Si Jordan yun ah. Sundan mo. Bilisan mo. Sir, malakas yung kutob ko na si Shaira yung nasa labas ng bahay namin kanina. Ano itsura ng sasakyan? Gray na sedan, tinted yung mga bintana. Yung plaka, sir, nagsisimula sa letter F. Kakausapin ko yung mga tauhan ko na to be on lookout dun sa sasakyan na yan. Di ba sabi ko sa'yo, bawal kang magpakita kay Christy? Jordan, papainan natin para mahuli si Shaira at ang mga kalasag. Sigurado ka ba nakakagat sila dyan? Hindi kasama to na pumasok ka sa Witness Protection Program. Pero kung papayag ka, malaki ang itutulong mo. Pero konting tiis na lang ha. Makakagawa din ako ng paraan para mahuli sila, Shaira. Kailangan lang makasiguro ako na naligtas kayo bago ako umuwi. Sana maging buo ulit tayo pagbalik ko. Sir, meron po bang balita tungkol doon sa report? Sorry, pero hindi pa rin namin nahanap yung sasakyan sinasabi mo, Christy. Pero huwag kang mag-alala. Patuloy ang pagbabantay dyan sa bahay niyo. At sinisigurado kong hindi makakalapit si Shaira at yung mga kalasag dyan. Sana nga talaga, sir, kasi ang dami na talagang nawala sa buhay ko dahil sa babaeng yan. Please, hulihin niyo na siya. Christy, pasensya ka na kung feeling mo binibigo ka namin. Pero ako na mismo ang nagsasabi sa'yo. Hindi kami titigil sa pagkilos. May mga ginagawa kaming hakbang para matapos na tong kalbaryo nyo kay Shaira at sa kalasag. Konting oras at tiwala pa. Okay po. Aasahan ko yan. Salamat. Kaz, halika tingin mo to. Look! Hindi mo ba nakikita yan? Kaz, hindi ba si Jordan yan? Oh, tingnan mo, siya nga yan eh. Obvious na nagtatago si Jordan, Christy. Pero all this time, nandito lang naman pala sila. Kaz, kamay eh. Baka marinig tayo ni Tori, okay? Gano ka ba, Christy? Kaz, hindi ka ba magagalit? Iba naman yan. Iniwan tayo ni Daddy. Choice niya po yun. Hindi man lang siya nagpaalam sa atin. And because of that, I'm making a decision too. Pipilitin ko na rin pong kalimutan siya. Ako, ang naiisip ko lang kasi na rason na pwede niyang gawin to. Para protektahan si Junior, hindi ba? Okay po, protektahan niya nga si Junior. Pero ang tanong, bakit di niya kayo sinama ni Tori? Kaya nga. Ewan ko, Kas. Kaya nga, wag na muna tayong maingay. Kasi baka marinig tayo ni Tori. Masasaktan yung bata. Okay. Baka, ano naman yun, di ba? Masasaktan si Tori eh. Wait, pero anong plano mo? Ano, gusto mo ba puntahan natin? Kasi nakikita naman sa comment section yung lugar, sa mga ganyang viral video. Ito na yung pinaka-safe na lugar na pwede natin puntahan. I'm sure hindi na may isip ni Leon na babalik pa ako dito.
iniisip ko pa rin si Jordan eh. Yung kotse na yun, sure ako na galing kila Christy yun. So, sigurado ako na si Jordan talaga yung sakay dun. Ano ba yung pinapanood mo? Pakinggan mo nga ako, bulag ka lang, di ka naman bingi. Tama ka, Shaira. Ha? Nandito nga si Jordan. Umalis ka na dyan! Ay, hindi! Kahit masumigaw ka sa buong mundo, hindi ka maalis! Si Junior. Nandito yung anak ko. Nakiya talaga yun si Jordan. Pinalabas niya pa talaga na nagpunta sila sa ibang bansa. Ano ang akala niya? Hindi ko siya mahanap? Babasahin ko sa mga comments. Baka may nakakaalam kung saan tong lugar na to. Ano pa inaantay natin? Halika na, bilisan mo! Bago matapos ang araw na to, kailangan kasama ko ni anak ko. Christy, ano ka ba? Man, mahanap natin. Ha? Oo, Kaz. Christy, kaya mo ba mag-isa? Basta, ikaw na munang bahala Christy, dito, wait lang. ha? Christy! Hana? Bakit? May legit na tip akong natanggap. Ano, ha? May nakakita daw kay Shaira. Ha? Look! Sa San Ildefonso? Yes. Nakamotor daw siya at nakasunod siya kay Shaira and he let me track his route. Hana, kumonta ka na ba sa mga pulis? Yes, pero ipa-follow up pa daw nila. They said it's so easy to fake a picture. Hindi pa daw sila kumbinsido. Anong gagawin natin? Wala na ba silang maitutulong? Eh, paano kung si Shaira nga yan? Hindi, saglit lang. Tatawag ako. Walang sumasagot eh. So what do? We just wait here? Panahon na natin to para ulihin si Shaira. Alam mo, tawagan na lang ulit natin siya mamaya. Sundan na lang kaya natin. Let's go. Kasi ikaw na bahala, Christy! ha? Kaya mo na yan. Christy! Na lang kita, Kaz! Ikaw din, mag-text ka kung may kailangan ka, okay? Oh my God. Na-clear out na ang buong resort. Mga tauhan ko na lang ang natira dito para wala na madamay pagdating ni Shaira. Si Junior sasamahan ni Lorena sa kabilang resort. Doon muna sila habang hindi pa tapos ang operations. May mga tao na rin ako naka-ready para samahan sila. Junior, anak. Si Ma'am Lorena mo nang bahala sa'yo, ha? Be a good boy. Pangako ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng to, uuwi na tayo sa Mami Christy mo. Okay? Kayo na po bahala. Kinati. Sir, una na po kami. Serge. Tayo, ano mangyayari sa atin? Dito tayo sa room. At dito natin i-monitor lahat ng mangyayari. Jordan, isa pa. Hindi natin alam kung kailan dadating si Shaira. Ba't sisiguraduhin kung mahuhuli natin siya? Kung gano'n, sana dumating na siya sa lalong madaling panahon. Wala, Hana. Hindi pa rin talaga sumasagot si Estimos. Nakalutan na siguro sila sa atin. Ngayon pa talaga? Kung kailan meron na tayong maayos na ebidensya? Pa-antipolo tayo. Yeah, sinusundan ko yung route ng motor. Na sinusundan si Shaira. Why? Si Jordan. Oh, anong meron kay Jordan? Alam na ni Shaira kung nasan si Jordan. Pupuntahan niya si Jordan. What? Akala ko nasa ibang bansa si Jordan. May viral video na nahagip si Jordan sa likod ng mga nag-aaway.
Hana, nandito lang sila ni Junior. What? Pupuntahan ko na dapat siya nung dumating ka. I was going to confront him for the way he left us. Pero ako siguro dahil sa shock ko, nawala na sa isip ko, hindi ko na naisip na pwedeng makita ni Shaira yung video na yun. Okay, well, lalo natin kailangan makausap yung mga police. Their lives could be in danger. At tatawagan ko ulit. Problema ba? Tay, may natanggap daw ang tip si Mama tungkol kay Tita Shaira kanina. Pupuntahan nila ni Nanay Christy. Alam naman nilang delikado eh. Saan daw? Yun nga, Tay, hindi po kumukontak si Mama simula kanina. Hindi ko rin ho alam kung saan sila pumunta ngayon. Huwag kayong pakalat-kalat sa area. Baka makatunog yung target natin at pumalpak ang operasyon natin. Kailangan makapasok muna sila sa loob ng hotel para hindi na sila makalabas. Okay, sir. Sir. Ayan. Siya yan. Siya yan. Wala siya kasama? Sir, parang wala siyang kasama sa kotse. Kaya malapit na tayo. Huminto yung motor sa harap ng Oracle Resort. Nandyan si Jordan. Okay, let's hurry kasi they might be needing our help. Nakita ni Kuago yung viral video ni Jordan sa ni Jordan Jr. at sigurado ako na doon pupunta si Shaira at doon pupunta nanay mo pati na si Christy. Tay, huwag na lang ho kayo umalis. Baka naman may mga pulis na nandun. Sila na ho yung bahala kay Tita Shaira. Eh doon pupunta yung nanay mo. Si Christy. Paano kung maipit sila sa gulo? Tay, sa tingin niyo ho ba gusto kayong makita ni Nanay Christy? Galit na galit ho yun sa inyo. Tay, huwag na kayong pumunta. Anak, alam mo namang hindi ako matatahimik dito eh. Eh tay, paano pag nakita niyo ho si Tita Shaira na nahihirapan? Baka maawa na naman kayo. Baka tulungan niyo na naman siya. Maniwala ka sa akin, hinding-hindi na ako kakampi kay Shaira. At kahit ikamatay ko pa to, itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Ikaw nagbigay ng tip sa amin? Yes, ma'am. Yan po yung kotse nila. Andun siya sa loob. Hana, sila Jordan. Here, go to this address. They will give you the room. Thank you. Thank you. Hana, halika na. Hoy, Christy, I can't just go in there. Sayang. Christy? Baka makita siya ni Shaira. Papalpak ang operasyon natin. Sandali. Sandali, baka mapahamak si Christy. Espinosa, sunduin mo yung dalawang babae. Papasukin mo dito. Okay, sir. Halika na, Hana. Oh, wag na muna. Paano kung si Jordan ngayon nandun? Ma'am, pasensya na po pero hindi po kayo pwedeng pumasok dyan. Bakit? Kasi po naka-reserve na po yung resort para sa isang private event. Ano?
Sir, kasama ko na yung dalawang babae. Papasukin mo dito. Okay, sir. Ma'am, dito po tayo. Halika na. Sige. Sir, andito na sila. Bakit kayo nandito? Sir, tawag kami ng tawag sa inyo para sabihin na merong nagbigay sa amin ng tip, pero wala naman po ako sumasagot. May operasyon kami dito. Kailangan mahuli namin si Shaira. Jordan, kasama ka nila? Christy, ngayon alam mo na hindi talaga ako umalis. Nandito lang ako. Kami ni Junior, nasa custody kami ng polis. Under witness protection program. Alam kong magulo. Listen to me, mahirap intindihin, pero konting tiis na lang. Ginagawa kong lahat na ito para mahuli si Shaira at ang mga kalasag. Please, maniwala ka. Ma'am, pumayag siya dito para maproteksyonan kayo ng pamilya mo. Pero once matapos tong operasyon na to, uuwi siya sa inyo at ipapaliwanag niya lahat ng nangyari dito. Asan sila? Ba't walang katao-tao dito? Christy, hirap ako. Hirap ako na wala ako sa tabi mo. Kasi alam ko, kailangan mo ako. Please, I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko talaga namin gagawin at I'm sorry. Alam ko ito yung tama. I'm really sorry. Please. Mas makakapag-usap kayong dalawa kapag nasa kulungan ni si Shaira. Guys, look. She knows it's a setup. Dito lang kayo. Sir, teka lang, bakit wala dito si Junior? Nilagay namin siya sa kabilang resort para mas malayo siya dito. Papaunahin ko na si Lorena sa headquarters. Magkita-kita na lang tayo after ng operations. They could stay at my hotel. It's safe there. Sasabihan ko na lang si Eunice. Lorena, get ready to move. Boys, let's go. Taas ang kamay! Kayo lang. Nasaan si Jordan at Christy? Alam ko nandito din sila. Jordan, hindi yan boses ni Shaira. Kilala ko kaninong boses siya. Jordan! Teka lang, delikado! O gusto mo, samahan na kita? Hindi na, tama na. Kaya ko na to. Sigurado ka? Oo, kaya ko na to. Bakapan niyo na lang sa kapilang resort, ha? Okay, sige. Mag-iingat kayo. Sarge. Sarge. Hindi si Shaira yan. Ha? Mariposa. Ano? Sige na, bumaba na. Magaling, Jordan. Kalasag din to. Hep! Magdahan-dahan ka sa gagawin mo. Beatrice! Bilis mo. Bilis mo, dali. Bilis, bilis. Dito. Bilis.
Bilis, bilis, bilis. Bilis, bilis. Picture na, bilis. Sige. Sige. Barilin niyo ako para sama-sama tayong sumabog dito. Magaling na sana kayo. Pero kung inaakala niyo na dadating kami dito ng hindi handa, nagkakamali kayo. Mukhang kayo ang matatapos dito. Diba, Jordan? Paano ba tinutulungan niya si Shaira? Kilala kita. Kaya mo maging mabuting tao. Ikaw naman. Pinagkakalat mo pa na close tayo. Baka magselo si Christy. Hindi mo ako kilala, pero kilalang kilala kita. Siguro naman alam mo na kung gaano kami kalapit sa isa't isa ni Jordan nung nasa kuta siya. Tama na yan, Mariposa. Nasaan si Shaira? Hindi ko alam. Sinungaling ka. Kasi may picture ako na magkasama kayo ni Shaira. Magkasabwat kayo? Baka nandito lang si Shaira sa paligid. Gusto niyo malaman kung nasan si Shaira? Ano na nangyayari? Mukhang setup to. Yung anak ko. Ewan ko, walang katao-tao dito sa villa. Mukhang paka natin ni Jordan at ni Christy. Mga hayop talaga sila. Bilisan mo, umalis ka na dyan. Tagal mo, Mariposa, bahala ka. Iiwan na kita. Ano? Tapatan niyo muna yung binayad niya sa akin. At palayain niyo na si Alakdan. Yung leader ng Kalasag. May relasyon kayo? Gusto niyo mahuli si Shaira, di ba? Palayain niyo muna siya. Hindi kami nakikipagnegosyo sa mga rebelde. Hindi na kayo makakatakas. Parehas kayo ni Alakdan na mabubulok sa kulungan. Kung hindi niyo ibibigay yung gusto ko, wala na tayong pag-uusapan dito. Sige, Sarge. Sige. Sige, sundan niyo ako. Sama-sama tayong sasabog dito. Ano? Sinabi na huwag niyo ako susundan eh. Hayaan niyo akong makalabas dito. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit, sabi eh! Hayaan niyo ako makaalis dito. Huwag kayong lalapit, sabi pag pinindot ko to, sasabog tayo pare-pareho! Sir. Ah! Myra! Pero walang yakap! Subuko ka na! Iniwan ka na ng mga kasama mo! Hindi. Kasama na tayo, anak. Hindi na nila tayo mapaghihiwalay, magkamatayan na. Tagal mo, Mariposa, bahala ka. Iwan na kita. Bilis, bilis, bilis. Junior? Bilis. Bilis. Ano ba? Ha? Okay. Junior, ka lang, ha? Don't be afraid. I'm your mommy. Kinuha kita para magkasama na tayo, okay? Robot ka. Hindi bad ang mommy. Gusto mo ba ng laruan? Ha? Kahit anong laruan gusto mo, bibiling ko.
operasyon natin. Kailangan makapasok muna sila sa loob ng hotel para hindi na sila makalabas. Tay, huwag na lang ho kayo umalis. Baka naman may mga pulis na nandun. Sila na ho yung bahala kay Tita Shaira. Paano kung maipit sila sa gulo? Tay, sa tingin niyo ho ba gusto kayong makita ni Nanay Christy? Jordan, kasama ka nila? Kami ni Junior, nasa custody kami ng polis. Under witness protection program. Alam kong magulo. Listen to me, mahirap intindihin, pero konting tiis na lang. Huwag kayong lalapit sa amin pag pinindot ko to, sasabog tayo pare-pareho! Subuko ka na! Iniwan ka na ng mga kasama mo! Hindi. Don't be afraid. I'm your mommy. Kinuha kita para magkasama na tayo, okay? No, bad ka. Hindi bad ang mommy. Mukhang iniwan ka na ng kasama mo. Shaira! Pero walang yaka! Mariposa, tama na yan. Ang dami mo na nalagpasan. Ilang beses ka nakaligtas sa kamatayan. Si Shaira lang ba magpapasuko sa'yo? Tulungan mo na lang kami. Hindi pa huli lahat para sa'yo. Mas mabait mo ka sa kanya. Sumuko ka na. Ibaba mo na yan. Please, ibaba mo na yan. Mariposa, ibaba mo na yan. Peke ito. Ano? Dahan-dahan. Anong sabi niya? Peke yun? Taas mo yung baka kamay mo! Peke nga yan. Hindi naman ako papayag na magdala ng pasabog. Dahil alam ko namang tuso din si Shaira. Eh bakit nakipagsabuatan ka pa sa kanya? Dahil desperada na ako. Kailangan ko ng pera para mapatakas si Alakdan. Magpakalayo-layo na kami. Mamuhay ng tahimik. Naniwala kay Shaira. Natutupad siya sa usapan pagkatapos ko siyang tulungan. O ngayon? Ngayon natin, narigtor ka na hype na yun. Tulungan mo na kami. Nasaan siya? Nasaan si Shaira? Nandiyan siya sa kotse kanina. Katago lang siya. Pero nung nalaman niyang hindi niya makukuha si Junior, baka umalis. Sir! Sir! Tinangay ni Shaira yung sasakyang ko, pati na rin si Junior! Ano? Muna nga tawagin yung tatay mo. Di mo na sila kailangan. Di mo kailangan yung si Jordan, lala na yung pesting Christy na yon. They can all go to hell. Tumahan ka na dyan. Di mo totoong tatay yun. Pag ako nabwisit sa'yo, papaluin na kita. Nasa si Junior? Nasa sila? Tara, sundan natin! Pusasan niyo siya! Ipasok niyo sa sunakyan! Babalitaan ka na namin! Tara, tara! Akin na! Tara! Bilisan na! Hindi! Ayoko makulong. Ayoko! Pinahanap na tayo ng mga pulis. Lalo na si Jordan at si Christy. Kailangan natin maghanap ng bagong sasakyan bago nila tayo mahanap. Hayop na yan. Natakasan na naman tayo ni Shaira. Just keep driving. Hindi mo ba naintindihan na pagdating sa dulo nito, hindi naman natin alam kung kumanan o kumaliwa sila? Just keep driving. Ano magagawa natin? Alam niyo, tigilan niyo na nga yung pag-aaway ninyo. Wala tayong ma-accomplish niyan eh. Lalo lang tayong magkakainitan ng ulo. Pasensya na. Pasensya na rin. Ayoko lang mapunta si Junior sa hype na yon. Nangako ko kay Jeff eh. Kaya kailangan maligtas ko siya sa babaeng yun. Hanap din natin si Junior, okay? Magtiwala lang tayo, Jordan. Salamat, Christy. Anak! Anak, halika dali! Halika, halika! Bisa mo. Ito ka lang. Akin na yung susi ng kotse mo. Bakit? Anong gagawin mo sa sasakyan ko? Ang dami mong dala! Gusto mo ba sabugin ko yung ulo mo? Teka, sandali. Maawa ka. Mo akong sasaktan. Lumayo ka. Layo! Anak, pasok. Get inside.
Sir, ano nangyari, sir? Tumawag kayo ng mga polis. Listen nyo! Sige po. Ana, kamusta? Nahuli na ba si Shaira ng mga polis? No, Leon. Naisahan kami ni Shaira at ni Mariposa. And what's worse, nakuha nila si Junior. Tinatry namin sundan ngayon, but I think we lost them. Nasaan kayo? Pupuntahan ko kayo, tutulong ako sa paghahanap. Nasa West San Ildefonso kami. Tinry namin sila sundan, pero feeling ko nawawala na kami. Nasa Cabal yun. Andito din ako sa daan papunta sa inyo. Leon, pigilan mo si Shaira, ha? Huwag mo siyang hayang makatakas. Ana, sandali lang ha. May check lang ako. Huwag mo ibababa yung telepono. Boss! Boss, ano nangyari dito? Nakarnapan ako. May babaeng nag-iwan ng kotse. Tapos, tinangay yung sasakyan ko. Hindi ako nakapalag kasi tinutukan ako ng baril eh. Ay, anong itsura ng babae? Maputi. May kasamang batang lalaki. Pwede ko ba malaman kung ano yung modelo sa yung kulay ng sasakyan mo? Sedan na silver. Ang plate number, DIS 482. Saan sila pupunta? Doon sila papunta. Teka, sino ka ba? Ba't ka nagtatanong? Pulis ka ba? Ana, nagpalit ng sasakyan si Shaira. Silver na sedan. Papunta sila sa East San Ildefonso Road. Ang plate number, DIS 482. Leon, mag-iingat ka, ha? Huwag ka mag-alala, Christy. Liligtas ko si Junior. Sige na. Sige na. Ano naman bang problema nito? Visit! Anak, halika dito. Halika, bumaba ka na dyan. Ika, sumama ka na sa akin. Na-aksidente pa tayo din sa coaching to eh. Halika na. Huwag ka mag-alala, okay? Magtatago lang tayo, yung daddy mo, susunod din sa atin. Ha? Huwag ka lang makulit, talaga. Bilis, bilis, habang walang guard. Sama. Mommy, I want that. Ha? I want Teka, that. sandali lang. Ano pong hanap? Wala. I want that, Mommy. Bilhin niyo na po, ma'am, para po sa bata. Mura lang po ito. Huwag na, ito na lang. Magkano? 250 na lang po, para sa inyo. Sige. Sige. Thank you po. Halika na, halika. Gusto mo? Shaira! 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 Junior? Shaira, kahit kailan pinapahirapan mo ko eh. Ana? Leon, hello, kamusta? Natuntan mo na ba sila, Shaira? Hindi pa. Pero nakita ko yung sasakyan niya, naflatan siya at sa tingin ko pumasok siya dito sa isang convention center. Leon! Leon, saan ang location niyo now? Jordan, bagtasin niyo lang East San Ildefonso. May makikita kayong convention center sa kanan yon. Pasukin niyo yon. Sige na, hanapin ko na si Shaira. Papuntahin niyo na yung mga polis dito, ha? Mag-iingat ka, ha, Leon? Salamat, Christy. Hana, baka pwede mong tawagan si Sergeant ngayon. Sabi mo may sighting na si Leon kung nasa si Shaira. Magpadala ka mo ng mga pulis agad doon. I got it. Sana mahuli natin si Shaira at mabawi si Junior. Sana hindi pa huli ang lahat.
Tita. Wait. Put this on. Suot mo. Ayan. Ano, kabila. Cousin. Ayan, magtatago ka lang, ha? Wala, madami. Hello. 350 dito. Ano yan? 250. Oo. Miss, Hello. may nakita ba kayong babae? Naka-jacket siya, sombrero, may cream buhok, maputi. Tapos may kasama siyang bata, maputi din. Opo, galing po siya dito kanina. May kasama pong anak. Tapos bumili po siya ng jacket. Saan siya napunta? Doon po siya dumaan. Sige, salamat Sige po. Hindi dito. Saan si Daddy? Sabi mo, dahil siya. Oo na, anak. Pupunta na dito yung daddy mo. Pwede ba wag mo muna kang kulitin, ha? Wala na akong kakampi. Ayan. Eto anak, may malapit na bus station dito. Makakaalis tayo mamayang 5 p.m., okay? Pupunta tayo sa Aurora. Ha? Doon muna tayo magtatago bago ako mag-isip ng paraan kung paano tayo makakaalis ng bansa. I want Daddy. I can't go with you without Daddy. Junior, yung pasensya ko sa'yo, maiksi na lang. Kapag hindi ka pa tumigil, kakakulit mo, papaduguin ko na yung uso mo. Naintindihan mo? Behave. Shaira, alam ko nandito ka. Bigay mo na sa akin si Junior, Shaira. Tapos sumuko ka na. Shaira! Junior! Tito Leon! Shaira! Shaira! Huwag mo na kami pingilan! Papatayin din kita! Baba mo na yung baril. Sige na, bigay mo na sa akin si Junior. Shaira! Shaira! Bitaw na! Shaira!
Wala kang kwentang kapatid! Dapat ako yung kinakampihan mo, mas kumampi ka pa kala Christy! Bitawan mo muna yun. Mamatay ka na kasama nila! Isipin mo yung anak mo! Sumuko ka na, Shaira. Sige na, tama na! Bitawan mo muna to! Bitaw! Ah! Ah! Kotse ni Leon. Kotse ni Leon. Kay Junior to. Teka lang, ito yung convention center na sinasabi ni Leon. Tara na, tulungan na natin hanapin si Shaira. Tara. Saan dito? Tara! Junior? Junior! 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 Ah, nandito na ako. Nandito na ako. Sige na, punta niyo sila. Sige na. Halika na. Ano to? Secure the area! Oh my God. Jordan. Leon, are you Leon. okay? Lumisik ka. Malalaki nga yung mga casualties. Medic! EMT! Hanahayaan mo na sila. Okay. Wala pa tayong alam, sir. Nasa operating room na si Leon. Ginagamot na yung fracture niya sa paa, tapos malalaman natin yung extent ng injuries niya after pa ng operasyon. Si Shaira. Nasa OR din, pero wala na akong balita, Christy. Excuse me po, Doc. Huwag po kayo mag-alala. Aside from the minor bruises, wala naman pong injury ang pasyente. Salamat. Maraming salamat, ha? Check ko na po siya. Thank you. Buti walang nangyari masama kay Junior. Kung napahamak siya, hindi ko mapapatawad yung sarili. Jordan, huwag mong sabihin yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil alam naman nating lahat na si Shaira ang may gawa nito. Pero pakiramdam ko kasi wala akong kwentang magulang. Christy, nakita mo naman yung nangyari. Nalagay na naman sa panganib, wala na naman ako nagawa. Palagi na lang ganito eh. Jordan, ginawa mo ang lahat, okay? Lahat ginawa mo para wala nang masaktan. May sa demonyo lang talaga yung babaeng yun. Tapat yung sarili niyang anak, ilalagay niya sa bingit ng kamatayan. Okay, hindi ko may kasalanan nito. Dok, kamusta ko ba yung lagay ko? Ba't mo hanggang ngayon hindi ka pa rin pumaramdaman yung mga pao? Mr. Lozano, I'll be direct with you. Nagkaroon ka ng serious injury sa mga bintit pa mo. After assessing your condition, we found that meron kang multiple fractures and damages sa ligaments and soft tissues around it. Ano pong ibig sabihin nun? Well, right now, the fractures along with the soft tissue damages are preventing him to be able to walk. As for how soon siya makakalakad ulit, it will depend on several factors. What factors, Doc? Well, the critical part of recovery ng isang pasyente ay ang physical therapy. For the first few months, we'll be focusing on regaining his strength and mobility for the muscles and joints na hindi nadami ng fractures. Again, for how soon he'll be able to walk, it will depend dun sa physical therapy niya. So, matatagalan pa yung paggaling niya. Well, is there anything else we can do? Unfortunately, for injuries like his, there are no shortcuts on how to heal the bones properly. His fractures are quite severe. So, kailangan talaga niya magpahinga ng mahaba para mag-heal ng natural yung katawan niya.
Pushing the process too quickly will lead to complications like improper healing, more pain, and permanent damages. Huwag kayo mag-alala. Maghahanap tayo ng second opinion. Nang kilala mo ako, gagawin ko lahat para mapagaling kita. Gaya ng ginawa ko para kay Billy. Tay, magpakatatag po kayo. Ang importante, sabi po nila, hindi permanent yung pagkapilay niyo. Posibleng makalakad pa kayo, Tay. Hayaan na natin. Narinig yun naman yung sinabi ni Doc, hindi ba? Huwag na natin madaliin. Baka mas lalo na malala yung sitwasyon. Alam niyo, matutuusin, napakaliit na bagay lang ito nangyari sa akin sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Kahit na nasaktan ako sa pagliligtas ko kay Junior, kung mangyayari ulit yan, yun ulit ang gagawin ko. Kahit na masaktan ako, kahit hindi ako masyadong makalakal, ayos na sa akin yan. Tatanggapin ko yan. Dahil alam ko ito lang ang kabayaran. Ito lang ang kabayaran ko sa lahat ng kasamaang nagawa ko sa pamilya nila. Akin na yung susi ng kotse mo. Gusto mo pasabugin ko yung ulo mo? Mo akong sasaktan. Lumayo ka. Nagpalit ng sasakyan si Shaira. Silver na sedan. Papunta sila sa Isan Ildefonso Road. Ang plate number, KS482. Leon, mag-iingat ka, ha? Huwag ka mag-alala, Christy. Liligtas ko si Junior. Everybody, secure the area! Boys! Huwag kayo lumapit. Jordan, Leon. okay? Lumisik ka. Unfortunately, for injuries like his, there are no shortcuts on how to heal the bones properly. Matatagalan po yung paggaling niya. So, kailangan talaga niya magpahinga ng mahaba para mag-heal ng natural yung katawan niya. Napakaliit na bagay lang ito nangyari sa akin sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Kahit na nasaktan ako sa pagliligtas ko kay Junior, kung mangyayari ulit yan, yun ulit ang gagawin ko. Kahit hindi ako masyadong makalakal, ayos na sa akin yan. Tatanggapin ko yan. Ito lang ang kabayaran ko sa lahat ng kasamaang nagawa ko sa pamilya nila. Sabi nga pala ng doktor, pirma lang natin yung discharge papers as mauuwi na si Junior. Pasensya nga pala na istorbo kita. Gusto ko lang kasing sabihin sa'yo agad yung good news. Okay lang yun, Jordan. Dumaan lang naman ako ng chapel para... Siyempre, pagdasal sila yun, sana maging maayos na yung kalagayan niya. Sana nga. Dahil sa kabaliwan at kasamaan ni Shaira, ang daming nadamay. Hindi lang naman si Junior at si Leon. Si Jeff, si Leslie, si Kaosa, pati na rin si Mama. Hindi man lang ako nakadalaw sa buro niya. Hindi ko man lang nakita si Mama sa huling pagkakataon. Kahit nagustuhin ko nun, hindi ko magawa kasi pinili kong proteksyon na si Junior. Akala ko kasi nung
Nung lumayo kami, pinili kong sumailalim sa Witness Protection Program. Akala ko mailalayo ko siya sa panganib. Tsaka yun lang din yung naisip ko, Christine, na para lubayan kayo ni Shaira. Hindi ko alam na mangyayari ito, maniwala ka. Wala rin naman saysay lahat ng ginawa ko. Lahat ng efforts ko, walang kwenta. Hindi, Jordan, hindi. Naiintindihan ko kung bakit kayo umalis nang walang pasabi. Jordan, kung ako din naman ang nasa posisyon mo at nalagay sa ganun, si Jeremy, gagawin ko rin yung ginawa mo. At least, huwag mong sasabihin na nasayang at walang saysay yung efforts mo. Kasi nang dahil sa'yo, ligtas si Junior, hindi mo siya pinabayaan. Hindi mo rin hinayaan na magtagumpay si Shaira. Dahil sa'yo, ligtas yung bata. Kaya huwag mong sisihin yung sarili mo. I'm going to get you. I'm going to get you. Halika na, Junior. Ay, sorry, anak. Daddy. Jeremy. Gusto? Mommy, Daddy, I'm so glad na nakauwi na po kayo. Saan po ba kayo nagpunta, Daddy? Miss na miss ko na po kayo ni Junior. Jordan, dalhin ko muna yung mga bata sa kwarto. Okay? Jeremy, Junior, lang muna tayo sa kwarto. Dalhin niyo yung toys. Yan. Anak ko po tayo. Hop, ingat, anak. Okay. Okay. Alam mo ba, sobrang miss na miss kita. At saka gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo, ha. Naintindihan ko naman na bigla kaming nawala na hindi nagpapaalam sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kaya nangyari yun kasi pinoprotektahan ko si Junior. Kinailangan kong gawin yun para hindi siya makuha ng Tita Shaira mo. Kailan po ba magsistop si Tita Shaira from trying to hurt us, Daddy? Ayoko naman pong gawin niya kina Jeremy at Junior ang ginawa niya sa amin ni Ate Billy. Listen, anak. Si Tita Shaira mo, nasa custody na siya ng mga polis. Wala na siyang pwedeng gawin para guluhin pa ang pamilya natin. At kung meron man, pangako nandito ako para protektahan kayong lahat. Ikaw, pati si Jeremy, si Juro, pati ang mami mo. Okay, hindi na ako aalis. Hindi ako aalis, pangako. I love you. Ano po nga? Sorry, anak, ha? It's okay. Tay, bili lang po akong pagkain. Hintay rin po ako ni Guago sa labas eh. Sige. Balik ako, Tay, ah. Kumusta na si Junior? Okay naman siya. Wala namang injuries. Naiuwi na rin namin siya. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa kabayanihan ginawa mo, baka wala na sa akin si Junior ngayon. Salamat, Leona, kasi sinakripisyo mo yung sarili mo alang-alang sa kaligtasan ng pamangkin ko. Alam mo, Jordan, hindi naman hahantong sa ganito kung hindi ako nabulag sa pagpamahal kay Christy. At mali din na nagpagamit ako kay Shaira noon. Naging makasarili ako. Dahil gusto kong angkinin ang asawa mo.
Nasira ko yung relasyon niyo. Nasira ko yung pamilya niyo. At napakadaming buhay ang nadamay. Alam mo, hindi ko na mababalik yun eh. Pero gusto ko lang malaman mo. Gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko sa'yo at sa pamilya mo. Patawarin mo ako. Napakaraming nangyaring masakit sa pamilya ko, sa amin ni Christy. Pero hindi ko lubos akalain na sasabihin ko ang mga salitang ito. Naramdaman ko yung sinseridad mo nung niligtas mo si Junior. Naramdaman ko na tapat ang pagsisisi mo. Kaya Leon, tol, pinapatawad na kita. Balita ko na discharge na daw si Junior. How's he doing? Mabuti naman ang lagi ng bata. Wala na siyang mga nightmares. Pero alam mo, Hannah, dadalhin pa rin namin siya ni Jordan sa child psychologist para matutunan niyang iproseso yung mga trauma na pinagdaanan niya. Kawawa naman. I hope he recovers emotionally and physically. Kung may kailangan ka, just call me. Maraming salamat, Hannah. Sobra kong na-appreciate yung pagtulong mo sa amin ni Jordan sa paghahabol kay Shaira. Lalo na kinuha niya si Junior. You know, I think ngayon na nahuli na si Shaira, I think we should become friends. Dapat magtulungan tayo na mag-heal and mag-move on. Ipakita mo kay Shaira na hindi siya nagtagumpay na sirain ang buhay mo. Ang buhay nating lahat. That's the best revenge. Na makita niya na hindi siya nagtagumpay. I really like that. Magandang idea yan, Hannah. I would like to be your friend after all of this. Ano? Kamusta si Leon? Gising na siya? Oo, gising na siya. Hinahanap ka nga niya sa akin. Hannah, okay lang ba makahingi ng konting oras para makausap si Leon? Yeah, sure. Go ahead. Salamat, ah. Jordan. Leon, nabanggit kasi sa akin ni Hannah yung kondisyon mo. Sorry, alam ko grabe yung pagtitiis mo. Ang tindi ng pinagdaanan mo. Gusto ka lang ipaalam sa'yo na nandito kami ni Jordan para damayan ka. Hindi ka nagalit sa akin. Aaminin ko, nung namatay si Mama, lahat ng sisi sa'yo ko nilagay. Pero kasi, Leon, napagtanto ko naman na hindi lang naman ako yung nawalan ng magulang. Pati si Kao sana wala. Kaya alam ko, pinagsisisihan mo lahat ng nangyari. Alam mo, Christy, kung mababalik ko lang yung panahon,
hindi ko gagawin lahat ng ginawa ko. Tuliro lang talaga yung utak ko ng mga panahon na yan dahil alam mo naman na ayaw kitang mawala. Ayaw kong mawala si Jeremy sa akin. Alam mo naman na ang pinakamalaking kasalanan ko yung naniwala ako kay Shaira sa pangako niya na walang madadamay. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na si Kausa at si mama mo ang magiging huling biktima ng kasamaan ni Shaira. Wala nang ibang masasaktan. Wala nang ibang mamamatay. Kaya nung nakita ko na sa panganib si Junior, hindi ako nagdalawang isip na sagipin siya. Kahit na buhay ko ang maging kabayaran nito. Wala yun, napakasaya ko. Walang masamang nangyari kay Junior. Pero ikaw naman ngayon yung nahihirapan. Ano ba? Ano ka ba? Napakaliit na kabayaran ito sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Sa lahat ng atraso ko sa pamilya mo. Ang importante ngayon, ligtas ka. Ligtas yung mga mahal mo sa buhay. At wala nang mananakit sa'yo dahil nahuli na si Shaira. Alam mo ngayon, makakamit mo na yung tahimik na buhay na inaasam. Ngayon, kontento na ako. Dahil nakikita ko na masaya ka. Maraming salamat. Sarge, ilang beses na nakaiwas na si Shaira sa kamay ng batas. Paano naman kami makakasiguro na hindi na mauulit yun? For the meantime, lalagay muna namin siya sa regular room para doon magpahinga. And kapag na-discharge na siya ng doktor, lilipat namin siya sa correctional facility para doon siya makulong habang hinahayin ng patong-patong kaso laban sa kanya. Don't worry. We made sure na mahigpit ang security sa kanya. And nagpadala na ako ng mga tao para magbantay sa kanya 24/7. Pwede ba namin siyang makausap, Sarge? Limang minuto lang binibigay sa inyo ng Lieutenant Eskimos para kausapin siya. Nasa labas lang ako kung may kailangan kayo. Thank you, sir. Salamat po. Nung kailangan ninyo, hindi naman ako na-inform na mayroon pala tayong reunion today. Ibang klase ka talaga, no, Shaira? Ikaw na nga tong talunan. Ang lakas pa ng loob mong magtaray. Don't worry. Just came to see how miserable you are. I'm sorry to disappoint you. Kung hindi natuloy yung mga wishes at prayers ninyo na mamatay na ako. But isn't it that exciting? Ibig sabihin, tuloy pa rin paghihiganti ko in the future.
Dahil hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nasisira ang mga buhay ninyo. Hanggang daldal na lang yung mga plano mo, Shaira. Wala ka nang magagawa sa amin. Lahat ng kakampi mo nakakulong na. Hindi mo na kami masasaktan. Shaira, this is game over for you. Mabubulok ka sa kulungan. Ayog ka? Ayog kayong lahat? Pupunta na lang kayong lahat sa impyerno. No. Sorry, Shaira. Pero ikaw lang ang may VIP pass papunta ron. Kailangan mong daanan si Satanas bago niya sunugin ang kaluluwa mo. Wala ka ng pag-asa. Huwag ka na rin umasa. Nabibisitahin ka pa ni Junior sa kulungan. Dahil kung naman ang koneksyon yung dalawa, pinuputol ko na yun. Sisiguraduhin ko na lalaki ang bata na malayo sa impluensya mong kasamaan. Kalimutan mo na yan. Na magkamag-anak kayong dalawa. Ayog ka. Wala kang karapatan nilayo sa akin ng anak ko. Kukunin ko ang anak ko, naiintindihan mo? Kukunin ko si Junior. Kukunin ko siya, babawiin ko. Babawiin ko ang anak ko. Akin siya. Akin ang anak ko. Akin si Junior. Ayaw ko yun. Ano nangyayari? Makawalan niyo ako dito. Makawalan niyo ako. Makawalan niyo ako. Sige po. Makawalan niyo ako. Makawalan niyo ako. Papatayin ko kayong lahat. Makakasama sa'yo yan. Wala akong pakialam. Makawalan mo ako. Well, ako na bahala dito. Pakitawag na lang ng nurse sa nurse station. Sige po, Dok. She doesn't look happy. May sunog. May sunog ata. Si Leon. Si Leon, halina. Sunog. Ana, ano nangyari nun? May sunog, Leon. Si Billy. Ano nangyari? Alam eh. Christy. Leon. Leon. Billy. Ay! Ano? Ay, mabuti na lang kaligtas kayo. Ay, Christy. Salamat po. Nakaayos na ho kayo ni tatay. Ano daw nangyari? Ba't daw nagkasunog? Alam niyo, hindi rin namin maintindihan. Naguguluhan kami kasi bigla na lang din kaming pinapalabas kami at yung mga ibang pasyente. Hindi ko alam. Ito na si Estimos. Sergeant, ano nangyari? At saka si Shaira, nilikas ba siya ng mga tao mo? Saan niyo dinala? Hindi ko makita eh. Kaya pa ako tumitingin. Sarge, may problema ba? Nakausap na namin ng fire marshals. Sa 7th floor galing ang sunog ayon sa kanila. 7th floor? That's where we came from. Bigla na lang tumunog yung fire alarm. Pero okay naman nung nandun kami. Parang wala namang problema. Sir, si Shaira, nasan si Shaira? Secured pa rin ba yung kwarto niya ng mga tauhan ninyo? Meron pong masamang balita na yung room na nasusunog sa 7th floor, room po ni Shaira. Ayon po sa mga bombero, baka short circuit dun sa machine sa loob ng room. Hindi na po naisalba si Shaira. Sandali. Anong ibig yung sabihin? Na natrap yung kapatid ko sa loob? Ha? Pasensya na po pero na-recover na po yung bangkay ng suspect. Burn beyond recognition na po. Kinalulungkot ko pero patay na po si Shaira Lozano. Sige, Colonel. Maraming salamat. Confirm nga. Lumabas na yung DNA test. Bangkay ni Shaira nakita dun sa sunog na part sa hospital. Bakit?
Hindi ko alam, Jordan. Parang hindi talaga ako mapalagay eh. Di ba nakita natin na sumabog yung bangka ni Shaira? Sa video, ang klaro eh. Tapos, akala natin patay na siya, pero nalaman pa natin na buhay pa pala yung babaeng yun. Tapos, pinagpatuloy niya pa yung paghahasik ng lagim. Ewan ko eh, paano kung plano niya lang to? Paano kung ginagawa niya lang ulit lahat? Kasi di ba sila din naman ni Franco yung humila ng fire alarm dun sa hotel ni Hannah. Tapos sobrang coincidence naman din yata na yung apoy nagsimula sa kwarto ni Shaira. Parang kasing posible na pinapeke ulit ni Shaira yung pagkamatay niya. Christy, alam ko yung iniisip mo, pero imposible na yan sa ngayon. Nakakulong na si Mariposa pati si Alakdan. Si Franco patay na. Wala nang pwedeng tumulong kay Shaira na nasadyain yung pagsunog, patakasin siya sa ospital. Pero Jordan kasi... Christy, look. Kay Colonel Estimos na mismo nanggaling. Kahit nasunog yung katawan, nakumpirma ng mga pulisya sa forensics nila na bangkay ni Shaira yun. Pwede ba maging happy na lang tayo? Na wala na siya sa buhay natin. Hindi na niya tayo guguluhin. Okay? Alam mo, baka tama ka, Jordan. Magiging mapayapa na sina Mama, Kausa, tsaka si Jeff. Kasi pinagbayaran na ng babaeng yun. Yung pagpatay sa kanila. Sa amin ni Christy, pero hindi ko lubos akalain na sasabihin ko ang mga salitang ito. Dahil pinapatawad na kita. Magtulungan tayo na mag-heal and mag-move on. Ipakita mo kay Shaira na hindi siya nagtagumpay na sirain ang buhay mo. Magandang idea yan, Hannah. I would like to be your friend after all of this. Wala nang ibang mamamatay. Kahit na buhay ko ang maging kabayaran nito. Wala yun, napakasaya ko. Walang masamang nangyari kay Junior. Pero ikaw naman ngayon yung nahihirapan. Anong ka ba? Napakaliit na kabayaran ito sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Ngayon, kontento na ako. Dahil nakikita ko na masaya ka. Hayag kayong lahat. Pupunta na lang kayong lahat sa impyerno. No. Sorry, Shaira. Pero ikaw lang ang may VIP pass papunta ron. Kailangan mong daanan si Satanas bago nasunugin ang kaluluwa mo. Anong nangyari? Sa 7th floor galing ang sunog ayon sa kanila. That's where we came from. Bigla na lang tumunog yung fire alarm. Meron pong masamang balita na yung room na nasusunog sa 7th floor, room po ni Shaira. Kahit nasunog yung katawan, nakumpirma ng mga pulisya sa forensics nila na bangkay ni Shaira yun. Magiging mapayapa na sina Mama, Kausa, tsaka si Jeff. Kasi pinagbayaran na ng babaeng yung pagpatay sa kanila. Yan. Muna namin ibili ang abol ni Shaira. Marami siyang naging kasalanan sa atin. Naisip ko, dahil kapatid mo pa rin siya, maybe na gusto mo na sa'yo pa rin yung mga labi na. Ilalagay ko yung mga labi ni Shaira kasama ng puntod ni nanay sa ni tatay. Alam mo, nung buhay pa si tatay, pinangarap niya makasama ulit si Shaira, pati na rin si nanay. Okay, ngayon patay na siya. Nagsasama na ulit sila. Yan, hindi ka nag-iisa. Miss na namin si Kausa. Alam mo namang parang nanay ko na si Kausa. Habang buhay kong pagsisisihan na ako ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Ito nangyari sa akin. Buong buhay ko itong pagdudusahan para sa lahat ng maling nagawa ko sa lahat ng tao.
Diyan, kung nasaan man si Kao-san ngayon, sigurado ako na patawad ka na niya. Patawad ka na ni Christy at ni Billy. Baka panahon na patawarin mo yung sarili mo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang importante, na pagsisihan mo na at natuto ka. Huwag kang malugmok sa nakaraan. Magsimula ka ulit. At patunayan mo sa mga nasaktan mo that you're deserving of a second chance. Hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula ulit. Ako nandito, Leon. Ako ang magiging karamay mo. Samahan kita. Hanggang sa maging okay ka. Hindi kita iiwan. Salamat. Salamat hindi mo ako iniwan. Minsan ko nang ginawa sa inyo, ni Billy yun. At habang buhay ko yun pagsisisihan. Pero habang buhay din ako pabawi sa inyo. Junior has been responding very positively to our sessions. It's a slow process and we are still going step by step, but he is showing remarkable progress. Ganun ho ba, Doc? Natatakot lang kasi ako eh. Baka mahirapan siyang mag-cope sa mga nangyaring kaguluhan sa amin. Huwag ka mag-alala, Mr. Manansala. Junior is on the path to emotional recovery. Maswerte ang pamangkin mo because you're here. And you're involved. That's what Junior needs most of all. You're giving him the love and safety to heal. Salamat, Doc, ha? Mauna na po ako sa inyo. Sige po. Sige. Salamat, Doc. Alam mo, Jordan, kapag pinagmamasdan ko yung mga bata, hindi ko maiwasan na maawa sa kanila. Si Tori, Jeremy, si Junior, lahat sila may mga traumatic na experiences dahil kay Shaira. At alam kong wala na siya kaya safe na tayong lahat. Pero Jordan, pakiramdam ko we owe it to the children na mapalitan natin ng magagandang alaala yung mga masamang pinagdaanan nila. What are you trying to say? Sa tingin ko, Jordan, dapat ituloy na natin yung plano natin na lumipat sa Amerika. Doon na tayo manirahan, di ba? A fresh start. Para sa ating lahat. Sinasabi mo, mahal mo ko. Pero paulit-ulit ka rin nakikipagsabuatan kay Shaira sa kasamaan niya. Ginawa ko yun para sa'yo dahil mahal na mahal kita, dahil gusto ko tang protektahan ang pamilya natin! Hindi yun para sa sarili mo. Sarili mo lang!
Bakit? Ay, alam ko po. Alam ko po na mahal niyo si Nanay Christy. At isa po yun sa dahilan kaya nakagawa kayo ng maraming masasamang bagay noon. Kaya lang, Tay, kailangan niyo na po siyang i-let go para hindi na po kayo nasasaktan. Para makamove on na kayo ni Nanay Christy sa mga sarili-sarili niyong buhay, Tay. Eh kahit wala naman po si Nanay Christy, hindi naman kayo magiging mag-isa. Kaya andito po ako. Andito po si Mama, si Kuago. Kami, Tay, mahal na mahal po namin kayo. Matutupad pa rin po yung pangarap niyong buong pamilya. Yung kumpleto. Kasi, Tay, alam mo, hindi po namin kayo iiwan. Hindi po namin kayo iiwan. Salamat naman, Christy, at dinala mo si Jeremy. Miss na miss ko na siya eh. Sa totoo lang, hindi lang naman kasi yun yung rason kung ba't ako nagpunta rito. At kaya gusto ko kayong makausap. Bakit mo, Nay Christy? Nag-usap na rin kasi kami ni Jordan at itutuloy na namin yung pag-migrate sa Amerika. Gaya ng original na plano, isasama namin yung mga bata. Bilang na doon si Jeremy. Christine, sigurado na ba kayo sa plano nyo? Baka hindi naman magbabago yan? Oo, Kuago. Sa katapusan na yung alas namin. Nay Christy, miss ko kayo ni Jeremy. Tsaka Nanay Christy, kahit ano pong mangyari, yung pangalawang nanay ko, gusto mo kayo. Baby. Miss din kita. At maraming salamat, baby. Hindi rin kita makakalimutan. Pala yung huling beses na nakita ako anak ko. Ayun. Hindi naman, pwede naman kayong magtawagan. Video call kayo araw-araw. Sisiguraduhin ko naman na hindi mawawala ang komunikasyon ninyo. At pwede pa rin naman kami magpakaroon dito. Papa mo. Pwede naman tayo pumunta doon, no? Pag-birthday ni Jeremy or pag-Christmas, di ba? It'll give us something to look forward to. Parang tuloy may annual reunion yung mga pamilya natin, right? Tama si Hana, Leon. No, basta isa lang ang hiling ko. Huwag mong hahayaang makalimutan ako ng anak ko, ha? Aalis lang kami. Papalayo lang kami, pero kahit kailan hindi ko ipagkakait sa yung karapatan mo sa anak mo. Papaalala ko sa kanya na meron siyang tatay dito sa Pilipinas. Kahit anong mangyari. Mananatili kang ama ni Jeremy. Jordan, meron pa bang maihahabol dyan, oh? Meron. Malapit na to. Wait. Dami na nito. Okay na yan. Ginagalingan ko eh. Wait lang, ha? Buti pala. Hindi ka nahirapang kumbinsahin sila.
Kasi binigyan ko naman siya ng assurance, Jordan, na hindi naman sila mawawalan ng connection ni Jeremy. Huwag ka mag-alala. Habang malayo si Jeremy sa totoong ama niya, nandito naman ako eh. Parang na rin niya akong tatay. Tuturing ko siyang parang tunay kong anak. Salamat, Jordan. Hindi ko alam kung anong ginawa kong tama to deserve na bigyan mo ulit ako ng isa pang chance. Ang daming beses ko na nagkamali. Akala ko wala nang pag-asa na maging tayo pa rin sa huli. Pero salamat. Dahil na-appreciate mo ang effort kong magbago. Salamat dahil nakita mong natuto na ako sa mistakes ko. In return, ito lang ang may papangako ko. Kahit ilang beses man tayong paglayuin ng tadhana, sa'yo at sa'yo pa rin ako babalik, Christy. Dahil hanggang sa huling hininga ko, tutuparin ko ang sumpa ko noon sa altar. Na ikaw lang ang mamahalin ko. Basta sana sa susunod na taon, may tayo na yung eskwelahan sa mga bahay. Kami na pong bahala. Parang kahapon lang po, no? Nakatira tayo sa kuta ng Kalasag. Ang dami po nating alaala doon. Mga magaganda saka mga mapapait na alaala. Come on, yung good memories na lang ang baunin natin. The bad memories, ilibing na lang natin sa nakaraan. Okay? Tay, alam niyo ba, bilib na bilib ko ako sa inyo. Ang galing po nang naisip niyo na gamitin yung pera ng Kalasag para magpatayo ng mga bahay tsaka eskwela. Para po sa mga miyembro ng kilusan natin. Bagong yugto na ito, anak. Kabagong simula para sa atin. Alam niyo, nakakalungkot lang, no? Kasi yung dating Kalasag, na napakaganda ng adhikain. Yung baluktot at ginamit sa kasama. Pero kung kaya ko nga magbago, siguraduhin ko na baguhin din itong lugar mo. Hindi na para sa mga taong gustong mag-independent, kundi isang komunidad kung saan ang mga tao ay gustong magkaroon ng bagong simula. At syempre, sisikapin ko maging mabuting halimbawa sa kanila. Para naman, hindi masayang yung pagbubuhis ng buhay ng tatay ko. Pati na rin ako sa para may pagmalaki niyo ulit ako. Ganda ng ngiti mo, ah. Ma. Sino kausap mo? Wala po. Si Quago ba yan? Alam mo na, kay fairness naman kay Quago, nakita ko naman na mabait siya. Tsaka maaasahan. Kaya kung sasagutin mo, okay lang sa akin. Pero ma, wala pa po kasi sa isip ko yung pagbo-boyfriend. Gusto ko makatapos ng college. Gusto ko po munang tuparin lahat ng pangarap ko. At yung pangarap ng pamilya natin. Alam mo, anak, natutuwa ako. Nakikita ko na maayos ang pagpapalaki ng tatay mo sa'yo. At ni Kausa. Nung nawala kasi ako, napuno ako ng guilt. Ng pagsisisi talaga. Kasi ang daming oras na nawala sa ating dalawa. Ang
don't wanna make up for all the time na nawala ako. Sa oras na nawala sa atin. Gusto kong maging part ng pagbuo ng pagkatao mo. And I wanna help make you the best version that you can be. Dami kong na-achieve sa career ko. Nagawa ko lahat ng gusto ko. So I think time na mag-focus ako sa pagiging nanay ko sa'yo. Okay, ayan. Wow! Mga anak, ready na tayo para sa flight natin, ha? Oh, alam nyo, yung bagong buhay natin na madadatnan doon, sigurado ako, mas maayos at masaya na. Siyempre. At alam niyo ba, di ko man hawak ang future. Pero Christy, sinisigurado ko sa inyo na kahit anong pagsubok ang dumating sa pamilyang to, lahat yung malalagpasan natin kasi sama-sama tayo at hindi na tayo mag-iwalay. Pangako yan. Hindi na, Jordan, ha? Hindi na. Tsaka gutom na kami. Oh, halika na, kain na tayo. Kain na tayo. Oh, sige, anong gusto mo? Hindi pa rin ako sanay na wala ka na kausap. Wala na yung nahihingan ko ng payo. Wala na yung nagtutuwid sa akin pag may ginagawa akong mali. Wala na akong katulong sa pag-aalaga kay Billy. Wala na yung taong nandoon para sa akin nung mawala ang mga magulang ko. Sayang, hindi mo na naabutan na maging maayos ang lahat. Hindi mo na nakita ang katuparan ng pangarap mo na matapos na ang mga gulo. At maging matiwasay ang lahat para sa pamilya natin. Hindi mo na rin nasaksihan ang magkabati at magkapatawaran kami ni Christy. Pero hindi magiging posible ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa'yo. Simulat sa pool, ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang nagsisilbing gabay ko sa tamang landas. Kaya maraming salamat, Kausa. Salamat kasi sa kabila ng malaking kasalanan ko sa'yo, alam kong napatawad mo na ako. At salamat kasi alam kong ipinagmamalaki mo ako. Dahil sa bandang huli, sinunod kita at pinili ko gawin ang tama. Mahal na mahal kita, Kausa. Hindi kita makakalimutan. Mulat sa pool, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng buo at kumpletong pamilya. Pero gaya ng ibang pangarap, hindi yon basta na lang babagsak sa harapan mo at parang magic na matutupad. Marami ka munang pagsubok na pagdadaanan. Marami kang mararanasang paghihirap. At maraming laban na bubunuin para makamit ang inaasam mo. Pero sa bandang huli, kapag nasa iyo na ang hangad ng puso mo, marirealize mo na sulit lahat ng hirap at sakit na na-experience. Pinaglaban ko ang pamilya ko. At ngayon, buo at kompleto na kami. Hindi ko nahahayaang mawala ito. Hindi ko napapayagan ng kahit sino o kahit ano na sirain kaming muli.
Well, ako nang bahala dito. Pakitawag na lang ang nurse sa nurse station. Sige po, Dok. Ano gagawin mo sa akin? Ha? Ano yan? Tawag. Bravo. Patay ka na. I saw it. In my own eyes. I saw you die. Patay na rin ba ako? Oh, is this afterlife? You're not dead, my love. I saved you. Niligtas kita mula dun sa mga taong gustong malakit sa'yo. Alam mo, nung nagkasunog dun sa ospital inutusan ko pa yung mga tauhan ko na maglagay ng peking bangkay dun. I even paid the laboratory to fake the DNA results of that burned body. So as far as the world is concerned, you're dead. Ligtas ka na ngayon. Sa piling ko. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, you saved me? O baka nandito ka lang para gantihan ako? Ha? Yun ba yung gusto mo? Gusto mong gumanti sa akin? Hmm? Yes. Galit ako. Galit ako sa ginawa mo. But does that change my desire for you? Absolutely not. At kung meron taong makakaintindi nun, ikaw yon. Dahil ganito ka rin kay Jordan, di ba? Ang galit mo kay Jordan, dahil iniwan ka niya, pinagpalit. You still have this unquenchable thirst to be with him. Wala ka nang pakialam kung sinong masaktan mo, sinong taong masagasaan mo. Ilang buhay ang mawala. Basta lang makuha mo ang gusto mo. Wala ka na rin pakialam. Tama at mali. You threw away your values, your conscience, your humanity. Dahil ayaw mo lang mapunta sa iba ang taong gusto mo. Sobrang naniwala ka na ikaw ang biktima. Ikaw ang inagrabyado, ikaw ang inagawan. So you believed that you were the hero in this story. That you deserve a happy ending, no matter what it takes. Pero ang katotohanan, nabulag ka sa sarili mong pagmamahal. At hindi mo na nakita na unti-unti ka nang naging halimaw. You became the villain. Ginawa ko lahat ng... Dahil kami ni Jordan ang nababagay sa isa't isa. Walang kahit sinong babae ang makakatumbas ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. Asawa ko si Jordan. At ako lang ang makakapagpasaya sa kanya. You don't have to defend yourself to me, Audrey. I relate with you. I agree with you 100%. And willing rin akong gawin lahat ng ginawa mo para lang mapasakin ka dahil mahal na mahal kita. I don't care if I'm the villain. At ngayon nasa akin ka na. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakawala. Pareho tayong halimaw, Audrey. That's why we deserve each other. So from this point on, it's you and me. Forever.
Franco? Franco? Franco, sandali. Franco? 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 Pwede gamitin to. Sorry.